ng pamilyang nagnakaw, nagpasarap sa kabanang bayan. Diba? Announce sobra ngayon. Sobra ngayon ang nanakaw. Kaya ngayon, Ito ang Wow Trending. Planong pag-aresto kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Hudyat na ito na ang katapusan ng Administrasyong Marcos matapos na magpahayag ng buong suporta kay Pastor Apollo C. Quiboloy ang MNLF o Moro National Islamic Liberation Front. Posible anya na magkakagulo ulit sa Pilipinas kung pwersahang huhulihin o dadamputin si Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa isang interview ng Secretary General for Political Mobilization and current State Chairman ng MNLF na si Rolando Asis Monk Olamid na House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez tapet Presidente Bongbong Marcos istapit. Ito ang kanyang sinabi sa isang interview ng DZAR na itigil nyo na yan. Martin Tambaloslos Romualdez at Presidente Bongbong Marcos, may mga nagsasabi na ang nangyayari na ito o ginagawa na ito ng Administrasyong Marcos kay Pastor Apollo C. Quiboloy ay malinaw na para daw pilayan ang Kingdom of Jesus Christ dahil posible daw na sa susunod na eleksyon 2025 at sa Presidential Election 2028 na sosuporta ito sa mga Duterte. Kingdom of Jesus Christ at MNLF ang magiging spark plug ng long-awaited EDSA 3 sa Pilipinas. Dapat na talaga na mapatalsik yan si Marcos dahil sa kahihiyan na inabot nito sa isang Australian journalist na balak pa nilang busalan. Laging lutang si Marcos sa mga tanong ng Australian journalist. Nakakahiya ka Marcos, ito ang komento ng mga netizen. Bakit pa kasi hinihintay nyo pa ang buwan ng June? Baka din hindi na kayo makapagsalita dahil martial law na. Kung meron pa kayong pagmamahal sa Pilipino, sa mga anak ninyo, gawin nyo na ngayon na people's power na ulit. Wala nang kwenta ang mga mainstream media dito sa bansa. May mga Filipino news channel naman sa ibang bansa. Ganon din para ma-aware ang mga Pilipino sa mga buwayang congressman at maging mga senador para hindi na sila maiboto pa ng mga Pilipino. Pilipino should be more wise and have discernment voting for public officials. Magnanakaw ang sigaw noon ng maraming tao, magnanakaw pa rin ang isinisigaw ngayon. Totoo ba? Weak leader, wala sa kalingkingan ni Presidente Duterte, Duterte pa rin. Yan ang pinakamagandang balita na napanood ko. Thank you sa mga kapatid nating Muslim. Fight for the right, laban kasama ang bayan. kay Sarah Ferguson nga ng ABC News Australia. So sinubukan ng kampo ni Kuting na ipatigil yung pag-i-interview matapos tanungin ni Sarah Ferguson. Talagang allergic sila dito sa pangalang Sarah, no? Matapos tanungin ang tungkol sa nakaw na yaman ng mga buwaka ng Genemes na pamilyang Araneta Marcos Romualdez. Alright? Sa isang TikTok video na sinabi nga ni Sarah, ikinuwento niya, no, ng journalist kung paano kumilos yung mga minders o yung mga Guardia Civil, Alipores. Kapag in-interview niya si Kuting, nandiyan yung kanyang mga yaya. Kasama na lahat yan. So, kinuwento ng journalist na sabi niya, ito exact word niya, what is not visible except for a few, literally like a few little shadows on the screen. So, tinuturo niya yung pwesto ni Kuting sa interview. Sabi niya, is that from the moment that I mentioned his father, the minders, first of all, start to move. Oh, parang gustong, kapag ganon ang mga galawan, bakit ka parang approaching to the interviewer at kay Kuting, di ba? Kung wala namang, hindi naman nananakit yung interviewer, nagtatanong lang naman tungkol sa pagnanakaw. Actually, hindi pa nga kasali yung mga ninakaw yung mga putang inang kayong lahat dyan eh. Sa smuggling sa pulburon. At ngayon, yung mga pagnanakaw ni Lisa Marcos, ni Lisa Araneta ang hinayupak. Hindi pa kasama yung nakaw nyo ngayon. Sabi ni Sarah Ferguson, they start to talk amongst themselves. Siguro nagbulong-bulungan ang mga ito. Ano na ba natin yan? Ganon kasi yung gawain ni Marcos Jr., ni Lisa, na kapag pinag-uusapan ng kanilang anomalya, ang kidnapping ni Lisa sa Turkey,
Okay, lahat ayaw pag-usapan ng mga yan. Ang pulburon, ang smuggling, sanay sila sa Pilipinas na kaya nilang kontrolin ang mga walang balls na mainstream media na mga duwag. Okay? Na walang pakialam sa bayan. Kaya sumisip-sip na lang kay Lisa kahit nilalapastangan na ang kaba ng bayan. Tuloy natin. Sabi ng journalist, then they start talking to the producer. Right? Trying to get to shut the interview down. Imagine niyo, gustong patahimikin, gusto i-silence, eto yung ginagawa exactly ni Lisa, ni Coting, yung mga nakapaligid sa kanya na sina-shutdown tayo. Sina-shutdown si Pastor, sina-shutdown si Pangulong Duterte, sina-shutdown ako, sina-shutdown tayong lahat. It's like parang gusto tayong gurgurin lahat. Nasa Australian land na sila, di ba? Pero gusto pa nilang i-practice yung kanilang kahababuyan, kahayupan na gustong patahimikin ng isang journalist. Nasa Australia sila. How much more? Nasa Pilipinas, kaya naman, itong mga journalists ay duwag din. Ay, I'm sorry, pero ang iba sa kanila takot. At ang iba naman talaga sa kanila nababayaran. Yan ang katotohanan. Oh, what happens, sabi ganon? What happens when you ask, sabi ni pagpapatuloy nito ng journalist, what happens when you ask a president question about his father's corruption? So, binrate down niya yung mga corruption, di ba? Sa ng Marcos Sr. At ngayon, mga palangga. So, ano pa yung sinasabi niya dito? And then, sabi niya, as the questions go on, yun nga, mga alipores, the minders start moving closer towards Marcos and I. They are standing just behind his chair. And I want to push on to ask him what his responsibility is, what his relationship is to what his father did and his acceptance of that, and what it means for him as the president. So tinatanong niya, anong partisipasyon? Simple lang yan, nakinabang, lumamon si Kuting sa, even lumaki siya ng walang backbone, kasama ang mga putang ina nilang pamilyang nagnakaw, nagpasarap sa kaba ng bayan. Diba? At now, sobra ngayon ang nanakaw. Kaya ngayon, iniiwasan nila. Diba yung sinabi ko sa inyo, right after that, nung in-interview ni Sarah Ferguson, si Kuting, na nag-utal-utal nga, anong sinabi ng informer natin doon? Binoljak ni Lisa sa harap ng mga minders ng mga alipores nila, si Marcos Jr. na sinabi na pinag-practice ka na't lahat-lahat, nauutal ka pa rin, tatanga-tanga ka pa rin. So, it's just a confirmation na yung puting ahas natin na nagkwento, totoo. Ito mismo sinabi na ng journalist na gustong patahimikin sila, gustong atakihin na ang kanilang interview just to what? Para hindi matanong yung mga kabulastugan? See? Sabi si Sarah Ferguson, it's extremely tense and I'm just trying to get to the end so I can land a thank you. Gusto niya matapos yung interview niya. So I can land a thank you for talking to 7:30. When at that stage, I know he's wishing that he hadn't. Diba? So ramdam ng reporter na maliban sa nakita nyo naman na utal-utal si Kuting, na inisip niya siguro sana hindi na lang siya pumayag na magpa-interview. Kasi akala niya nakapag-practice na siya. Parang hindi naman niya kilala ang reporter na yon na talagang very straightforward at talagang ini-extract niya yung mga dapat itanong sa katulad niyang kawatan. Di ba mga kababayan? So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kitang-kita ninyo na diktador na gustong Gustong patahimikin tayong lahat. Wala pa ring viewer count up to now. Anong ibig sabihin nun, Dens? When kayo matatapos Kuting at ahas, dealing with bangags, nagulat siguro si Sarah, sabi ni Lulu. Lalaine Garcia, thank you. True, madam, pera planted sa realty, kawawa ang mga normal na mamamayan. Ayun na nga sinasabi ko. So, confirmation na talagang pinatatahimik tayong lahat.
confirmation na ang ginagawa kay pastor ay pag-shutdown, pag-shut off. At nakikipagsabwatan yan ang mga kongresista para patigilin tayo at yung mga nagsasalita katulad ni Attorney Glenn Chong. Kasi, di ba, ang mga kongresista ngayon, meron silang press conference almost every day. Okay? Almost every day ay shout out kay Attorney Trixie. Nakita ko sinare na yata sa Twitter. Thank you, Attorney Trixie Angeles. So anyway, ayan, isa pang biktima yan. Sinatdown din ni Lisa yan, di ba? So mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na hindi nila kaya ang kritisismo. Ayaw nila ipaalam sa taong bayan na ang mga pangit na ginagawa na, hindi lang basta pangit ang paglalapastangan sa pera ng bayan, ang pagdidikta, ang pagwawalang hiya, lahat na, name it, ang smuggling ayaw nilang pag-usapan. At itong pinaka-latest na expose ko, yung pagiging kasabwat ni Lisa sa kidnapping sa Turkey, kasabwat ang DFA, Department of Foreign Affairs, kasabwat ang asawa ni Teddy Boy Locsin, kasabwat si Teddy Boy, kasabwat ang ngayong DFA Secretary na si Manalo. Ayaw pag-usapan ng Kongreso yan. Sumulat, actually yung, hindi pa pala sumusulat, I hope may sumulat yung mga party involved dyan kay Ontiveros na imbestigahan itong pagiging kasabwat ni Lisa, ni Marcos Jr. sa pagdukot ng mga bata sa Turkey. Kasabwat sila. Halos yung lahat ng ahensya nag-participate doon sa ahensya lahat ng ahensya ng gobyerno dapat imbestigahan ng Kongreso at Senado. Anong ginagawa nila? Recently, nagsalita, I think kanina dyan, etong si Suarez, nag-comment nga ako doon sa TikTok. Ang kapal ng mukha niya na, eto, pakinggan natin itong sinabi niya. Etong si Congressman Suarez. It has no place in Philippine society to do that on TV, on stage, in front of millions of Filipinos. It has no place whatsoever. And if there is any legal ground to find him, to penalize him, I will support it. I will support it because I don't think there is no place in that in Philippine society. Okay. Ano ibig sabihin nun ng Suarez, Congressman Suarez? Wala daw place sa society natin ang pagsabi ni Attorney Glenn Chong na jajampalin niya si Lisa back to back. Okay? So, suportahan daw nila kung merong illegality para parusahan si Attorney Glenn Chong. Walang nilabag na batas si Attorney Glenn Chong. Gusto nilang i-shut off din ang ngangabels ni Attorney Glenn Chong. Ayaw nilang pag-usapan, mga kababayan, ang ugat kung bakit nagsalita si Attorney Glenn Chong na jajampalin niya kaliwat kanan ang mukha ni Lisa kung nasa harap niya lang. Okay? Ang paliwanag nga ni Attorney Glenn Chong yan ay what? Dahil sa lahat ng kagagawa ni Lisang pakikipagsabuatan sa Smartmatic, kaya niya nabanggit itong salitang yon. Dahil anong ginagawa ng Kongreso, mga palangga? Wala silang pakialam. Sumulat si Attorney Glenn Chong ngayon. Okay? Sumulat si Attorney Glenn Chong kay Garin at sa iba pang mga kongresista, kay Pimentel, kay Barbers, na imbestigahan yung pakikisagbuatan ni Lisa Araneta Marcos sa Smartmatic dahil na witness niya mismo at nandoon siya. Pero bakit ayaw pag-usapan ng mga putang inang ito? So, dyan sa revelasyon ni Australian journalist Sarah Ferguson, malinaw pa sa sikat ng araw, again mga kababayan, na gusto tayong patahimikin. Australian journalist na, nasa lupa sila ng Australia. Gusto pa nilang patahimikin. How much more tayo sa Pilipinas na kontrolado ng mga buwakan ng GNMS na ito? Di ba? Ngayon, anong sabi ni Attorney Glenn Chong dyan? Sinulatan niya, di ba? Okay, sinulatan niya kahapon, pero walang sagot. Okay? Walang sagot ang yung request niya para isalang si Lisa, si Marcos Jr. dyan sa Kongreso at Senado panagutin
ang hinayupak na pamilyang ito sa pagnanakaw, pagmamanipula ng eleksyon. So ganun ang ginagawa ng mga ito. So dahil dahil nakakita sila, well, it's not really nakakita ng butas. Ito mga kongresista na ito ay mga palamunin ng bayan, palamunin ni Tambaluslos. Tandaan ninyo, binigyan sila ng mga milyon-milyon noong December. 'Di ba? 20 million plus 2 million mga bonus ng Pasko para dun sa charter change. And now, tuloy-tuloy yung kanilang press con para atakihin tayong lahat, atakihin si Sara at magkalat ng kasinungalingan para sa charter change. At ngayon, pinagtutulungan nila si Attorney Glenn Chong na gagapangin nila. Gagawin nilang legal yung mga illegal para parusahan si Attorney Glenn Chong. Kakita niyo yung hayop na mga ito? Pero ang magiging mastermind ni Lisa Ahas, ni Marcos Jr., ng DFA, ng dalawang pamunuan ng DFA, si Teddy Boy Locsin, si Enrique Manalo, na nakipagsabwatan para dukutin ang mga kabataan, dalawang bata, at gustong iuwi sa Pilipinas, na uwi na nga. Ayaw niyong sumagot, mga hinayupak kayo? Ha? Ayaw niyong sumagot, ayaw niyong pag-usapan, pero yung mag-asawang sama, dapat nga stone to death kayo eh. Dapat yan ang kaparusahan. Mga hinayupa kayong mga leche kayo. Mga palangga, ano sabi ni Attorney Glenn Chong, kakapost lang niya? Okay. Ayan, nag-send siya, pero nag-send siya ng hindi sumagot. Okay, 2 hours ago. Hindi sumagot, in-acknowledge man lang ni na Congressman Garin, Barbers, Pimentel, Goles ang aking sulat sa kanila kahapon tungkol sa sabuatan ni na Liza at Smartmatic. Natakot si Lisa Marcos na tuluyang mapatalsik si Marcos Jr. It's true. 'Di ba? Kasi tignan niyo kung gaano kawalang hiya, gaano kawalang kwenta, mga kababayan, ang ating Kongreso dahil ayaw nilang pag-usapan ang mga bagay na nakasalalay ang kinabukasan ninyong lahat. Okay? Ang tawag nga ni Attorney Glenn Chong dyan sa kanyang statement ay righteous indignation. Dahil sa outburst mo, sa pagnanakaw, sa pakikipagsabwatan ng hayop na Lisa na to, kaya niya nasabi yung salitang yon jampalin niya doon sa prayer rally, doon sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, mga kababayan, sa dami ng ginawang kawalang hiyaan nito, panahon na para talagang matanggal ang mga ginayupak na yan. Sabi ni Tekla, Loti Vlog, nakabarong ang mga kawatan. Kagalang-galang daw. Ayan, ang kapal na mukha ninyo. Di ba? Hindi daw katanggap-tanggap sa lipunan. Yung pag sinabi ni Attorney Glenn, yung ginawa ninyo na araw-araw pag nanakaw nyo sa kaban ng bayan, katanggap-tanggap ba sa lipunan yan? Yung pagtanggap ninyo ng bribe galing kay Tambaluslos, katanggap-tanggap ba sa lipunan yan? Yung pagbibili ninyo ng mga properties sa ibang bansa, pag nanakaw ninyo lahat ng pera ng bayan, halos gusto nyong limasin, katanggap-tanggap ba yan, Jay Suarez? Ha? Katanggap-tanggap ba yan? Kulang pa ang mga kaluluwa nyo, mga itim yung kaluluwa na majornog sa Jempierno or actual na literal. Buisit kayong lahat. Liwilin, salin nyo ang custom. Yes, kasama ang Bureau of Custom dyan. Actually, sabi ko nga, ang dami-daming mga information na nakarating sa atin. At abangan ninyo, may nakarating sa atin na statement. I believe galing sa mother nung dalawang batang dinukot. I will read that later. Okay? So I hope, well, actually hopeless eh. Kasi kahit anong sabihin mo na manawagan ka sa Kongreso, sa Senado, na imbestigahan yung mga isyong kinasasangkutan ni Lisa Ahas, bulag at pipi sila. Kaya sabi ko nga, paulit-ulit, nasa mga kamay ninyo ang kapangyarihan para lutasin o tanggalin sila sa kanilang pwestong nakaw o pagmamalupit nila sa taong bayan, mga palangga. Yang sa loto, di ba? Puro script lang. Wala na tayong kakampi sa Senado nga. Wala tayong kakampi.
Kayo lang ang pwedeng maging kakampi ng bayan. Kayo lahat na nanonood. Ang mga pamilya ninyo, magbigkis-bigkis kasi wala nang patutunguhan ng gobyernong ito. Ngayon, nagsasakit-sakitan sila kasi may flu-like symptom daw mga hinayupa. O napagod sila sa kanilang biyahe-biyahe. O nag-announce ang what do you call it? Ang Presidential Communications na magre-rest daw sila. O sana matuluyan ng mga putang ina, di ba? O acting-acting lang. Alam mo yun si Marcos Jr., pag pagod, okay? Magsasakit-sakitan lang kunyari pagod. Di ba? The same thing na ginawa niya noong nagkaroon ng Marawi bombing at nagkaroon ng lindol sa Surigao na hindi niya dinalaw. Nagsakit-sakitan ang hayop niya. Heda aso niya, yun na nga ibig sabihin, ginornog. Travel lang sila. Di na ako magtataka kung malason kahit anong nilagay sa tiyan, sabi ni Atapang. Na, I hope totoo na nasobrahan sila sa pulburon. After na expose sa Turkey, biglang may nanalo ulit sa Lotto, sabi ni Viola Marie. Parang baby na baboy na si Milyonaryo, sabi ni Zaldi Galos. Oh. Mag-rest in peace na sila, sabi ni Cherry Reyes. Ayun na nga. Sabi ko sana tuloy-tuloy na yung pag-rest nila, di ba? Kasi ang ginagawa nila, mga kababayan, ay puro kawalang hiyaan. Araw-araw na lang sa Pilipinas ay puro kawalang hiyaan. At ngayon, di ba? Pinaghahanda pa kayo sa pag-gyera. Okay. Ano may statement, ito, tulad nito. Nag-release ng statement ang si Browner Aw-Aw. Okay? Nag-release siya ng statement tungkol dito sa ginawang survey